Ayan, so, nandito na nga tayo guys sa part 2 or kaya final part ng naranasan kong scam talaga na gusto kong ibahagi sa inyo kasi gusto ko talaga siyang magsilbing awareness at sana walang may mabiktima talaga ng todo, alam mo yung ganun. So, eto na tayo. Kaya ko sinabing may best and worst part na to ng scam experience ko. So, dito muna tayo sa best part. Kasi sa best part, 'di ba? Pinagawa niya ako ng account ko doon sa platform nila. Ang gagawin mo lang naman kasing account doon sa platform nila is gagawa ka lang ng username at saka password. And then submit mo lang. Automatic, magkakaroon ka na ng account doon sa platform nila na yun yung gagamitin mo sa pagtatasking mo. As yun nga, yung job na ino-offer nila sa'yo. Ngayon, before pala yan, pinasok niya ako sa GC kasi may GC sila. May GC sila and nandun yung maraming tao doon, marami siyang members, mostly mga Chinese. And then, meron din ako nakikitang mga names ng mga parang foreigners, ganyan. And may GC, tapos doon nila nilalatag nga yung mga updates ng mga kita nila, kung magkano yung kita nila that day, ganyan. Tsaka makikita mo yung iba talaga doon, malakihan. As in, malakihan guys. Malakihan talaga. Thousands of thousands ang nila, ang kita nila, tsaka yung deposits nila or top up nila doon sa ano. So, darating tayo dyan. May tinatawag kasing top up, may withdrawal. That means, literal na mag-withdraw ka doon sa withdrawal na sinasabi, withdrawal ng kita mo. So, paano ka kikita sa task is magkakaroon ka ng commission doon sa bawat reviews na isa-submit mo doon sa mga hotels na sinisearch mo. Kasi, yun yung magiging trabaho. So, kasi nga tinanong ko, paano ba ako? Ano bang akong trabaho? Kasi naiintriga talaga ako kasi sabi ko, trabaho sabi ko, tapos magsi-cellphone ka lang, cellphone lang gagamitin mo kahit saan ka, free time mo, ganyan. So, inaalam ko talaga. So, sabi niya, actually, ang magiging trabaho natin dito is, we're helping, mga hotels to give reviews sa mga, sa mga hotels nila, parang ganyan. Pero walang perang involved ang sinabi talaga sa akin, sa orientation na yan. So, sabi niya, if you're ready, pwede na kitang pasimulan ka agad. Sabi niya ganyan. Sabi ko, oh, really? Sabi ko ganyan. Edi, sabi niya, yeah, sabi niya ganon. At saka naka-ano siya talaga, naka-guide siya sa akin. From the very start, from day 1 to day 4. Kasi umabot ako ng day 4, guys. Imagine niyo na, umabot ako ng day 4. Kaya, ito yung pinaka-best part. Yung kung paano ako nagsimula, at kung paano ako nagsimula from day 1 to day 4 ng tasking na to. Kaya ko nasabing best part talaga ito. Best part ito ng scam nila. Mga technique nila sa pang-i-scam. So, ito na. Sabi ko, sige ako, ready na ako kasi wala naman akong ginagawa. Sabi ko ganyan. I'm in my free time talaga. Sabi ko, at saka sabi naman niya, 1 hour, 1.5 hour a day, within the day, sabi niya ganun, matatapos mo yung task kasi 5 tasks in a day. So, hindi kinakailangan ng isang upuan. Pwede mo siyang gawin mo yung task 1 ng ganitong oras or kahit sa tanghali, ganitong task naman hanggang sa matapos mo siya within the day, yung 5 na yon. Kasi, bawat task is 30. Magre-review, magsasubmit ka ng review dun sa mga hotels na sinesearch mo dun sa account mo, and then sasubmit mo lang, and then search hotel, and then submit, and then search hotel, and then submit. Ganun lang hanggang sa matapos yung 30. Makomplete yun. Kaya ko nasabi na may best part is ito na. Di sabi niya, sige, nakagawa ka na ng account mo, log out ka dyan. So, nandun pa rin ako sa platform. Sabi niya, log out ka dyan, and then ilagin mo yung account ko. Sabi ko, sabi ko ganyan. Bakit account mo? Sabi ganyan. Sabi ko ganyan. So, sabi niya, kasi ito muna yung ipapagamit ko sa'yo. Account niya, ha? Ito muna yung ipapagamit ko sa'yo. Yung account ko, sub-account ko to. Pero isang task lang ang gagawin mo dito. Sabi niya ganon. Hindi kailangan yung 5 tasks. Isa lang. Parang, kumbaga, parang siguro sample na parang as guide ko or way of training sa akin. Yun yung term. Way of training sa akin. Papagamit niya yung account niya. So, nung nilagyan ko yung account niya, username, and then password, binigay niya, ganyan. So, hindi ka mag-iisip na,
Ano kasi, hindi ka mag-iisip na scam kasi makikita mo yung bank account niya, makikita mo yung perang tinap up niya, and then binigay niya yung username niya, yung password niya ng account niya mismo doon sa platform. Di, pag open ko, makikita mo doon sa platform, pag nakalagin ka na, ganito ang magiging itsura niya. Ito ang makikita mo sa platform. Sandali. Saan ba yun? Anya. Nasaan na? Ito. Ayan. Ayan yung makikita mo. Hindi ko lang alam kung klaro dyan. Ayan yung makikita mo sa platform. Yan. Yung pinakapangalan ng parang, yun nga, company, ganun, company name, and then dashboard, search hotel, booking history, top up, withdraw, bank account, transaction history, and then referral, check-in, settings, and then log out. Ngayon, ang gagawin mo dyan, dun ka sa search hotel dyan sa pangalawa. Yung makikita mo dyan sa pangalawa. Search ka lang. Search mode and then submit. Search ka ng hotel, submit. But dun sa mga bawat hotel na yun, mayroon siyang mga amount. Meron siyang mga amount na lumalabas na kagaya nito. Asan na ba yun? Kagaya nito. Ayan o, kagaya nito. Average per night. So, ayan siya. Kagaya niya, pag nag-search ka, ganyan ang lumalabas. Tapos, ang bawat hotel, may mga iba-ibang presyo yan. May nakalagay dyan, no? Parang AVG/night. So, parang average, di ba? Average per night, so 486 Hong Kong dollars. And then, pagka-submit mo niyan, meron ka agad na lalabas na percentage of commission. Yung mga yon, maiipon yun ng maiipon. Kasi in every submit mo nga ng reviews ng bawat hotel, may commission ka. Yun yung kita doon. Doon ka kumikita. So, parang galing, di ba? So pero ano lang, parang hindi siya ganun kalaki kasi parang mga point something % lang ganon ang ano niya, ang magiging commission mo sa bawat ano. So, pero naiipon yun pag natapos mo yung 30 tasks na yun. And then, pero bago matapos yun, kasi sa kanya muna yung ginawa ko, di ba? Bago matapos yun, before ko pala sinimulan yung ano niya, ganito pala kasi yan, before mo sisimulan yung task, magta-top up ka, doon pala papasok yung parang sabi ko, bakit may pera na? Bakit may pera nang involved? Sabi ko ganyan. So, sige lang muna ako, kasi account naman niya eh. So, tinap-upan niya, kasi may mga top up may mga top up amount siya eh. Meron dito yung, ito, kagaya nito. Merong, ang minimum top up pala is 500 pag beginner ka. 500, 1,000, 1,500, 2,000, parang ganyan. So, parang hindi siya brutal. Kailangan 500, 1,000, 1,500, 2,000, ganon. So, parang ganon na. May top up na siya. So, nag-top up siya, sabi niya. So, before mo pala magawa tong ano na to, yung task na to, kailangan mag-top up ka kasi dito sa dito sa dashboard mo, may makikita ka ditong top up, di ba? So, yung pag nag-top up ka, yung amount na yun, mapupunta yun sa wallet mo. Doon sa parang kang nag-top up ng Alipay, mapupunta doon sa Alipay account mo, yung perang tinap up mo. So, parang ganun siya. So, yun ang gagamitin mo. Parang yun ang gagamitin mo pang rate or pagbibigay ng review sa mga hotel na isasubmit mo doon sa task na yon. So, doon na ako, sabi ko, bakit ka ako ganyan? Sabi ko ganyan. Pero, inayaan ko lang kasi account naman niya eh. Account niya, di ba? So, nag-top up siya nag-top up siya that time ng parang 25,000 Hong Kong dollars. Hindi ko talaga makalimutan. Ang laki, sabi ko. Wow, sabi ko, ang laki. Tapos, makikita mo talaga na, kasi may customer service na dinatawag. Kasi diba dito sa dashboard, mayroong bukod sa diba, asan ba yun? Diba dito sa dashboard, mayroong sa top up pala, pag i-click mo yung dito sa dashboard mo yung top up, may makakausap ka doon na customer service na tinatawag nila. Customer service, yun yung mag-a-assist sa'yo doon sa top up mo. And then, napakabilis ng transaction, guys. Kaya parang talaga sabi mo, ang bilis, parang ganyan. Adi, pagka-top up mo, ipaprocess na kaagad nila yun. Tatap up mo sa bank account ng
tao, parang ganyan. May pangalan eh. Hindi, tatap up mo doon. Pag nag-successful na yun, magsasabi na kaagad yun, reply agad, mga seconds, pinakamatag na yung 1 minute, ganun. Yung customer service, your transaction has been successfully, ganito, ganyan, ganyan. You can now start your task. Ganyan. So simulan na, sabi niya, okay na, pwede ka na mag-start, task na, task 1, ganyan, search lang, tapos, makikita mo yung pera niya doon, tapos nag-change yun, kasi nga, kumikita ka ng commission mo, bawat review mo eh. So, search, and then, submit, search, and then, submit, and then, anuhin lang naman niya yan, hindi mo kailangan bilangin yung 30 kung natapos mo na yung 30, kasi, mag-ano siya, kusang magsasabi mag-notify sa'yo yung platform na na-complete mo na. You have completed the 30 kamo task, ganyan. So, you can now go to withdraw. You can now withdraw your commission. Ganyan. Magsasabi talaga, you can now withdraw your commission. And then, bago ka maka-withdraw, punta mo muna yung dashboard mo. Doon sa dashboard, makikita mo talaga, guys. Makikita mo kung magkano yung pumapasok na commission sa'yo. Kagaya nitong sa kanya. Asan na ba yung sa kanya? Basta ganyan yung lumalabas. Ganyan yung lumalabas. Pag natapos mo, makikita mo yung amount niya sa taas. Yan yung pwede mo talagang ma-withdraw. Kasi di ba nakita nyo, 30 over 30 na siya. Natapos mo yung task. So, yan talaga pwede mong ma-withdraw. And then, ang nakakaano talaga, kasi in every task, ma-withdraw mo talaga lahat ng commission mo. Kahit yung itinap up mong amount, pwede mo na talaga siyang withdrawin. Hindi kailangan na maiwan siya doon. So, parang, sabi mo na parang, okay nga ito, sabi ganyan. Hindi, nung natapos ko yung task niya na yun, sa ano niya, hindi pa pala natapos, alam niyo guys, mahaba-habang to eh. Para kasi, maikwento ko talaga sa inyo na, kung ano talaga yung style nila, I think medyo hahaba tayo nito din kaysa sa part 1 ha. So, please stay with me. Noong naggagawa na ako ng task sa account niya, before matapos yung 30, makomplete yung 30 na yon, may lumabas na exclusive deal. Doon sa orientation, yung word na exclusive deal na yan, binanggit niya yan doon sa akin sa orientation. Binanggit niya yan sa akin sa orientation na, ang sabi niya, na maswerte ka. You are very lucky kapag may binigay na exclusive deal while nagtatasking ka. Yung certain hotel daw, ganyan. Kasi, doon sa exclusive na deal na yon, depende sa amount ng deal na ibibigay. Automatic, magkakaroon ka ng 10% doon na commission mismo doon lang sa deal na yon. Bukod na yung mga kinita mo ng commission dun sa mga task mo pa na kung nakailan ka na ha, sa 1 to 30, parang ganyan. Tapos kung lumabas na biglang exclusive deal na kung magkano mo yung amount na yun, basta automatic 10% sa'yo doon. So kung halimbawa 10,000 ang lumabas na exclusive deal, may 1,000 ka kaagad doon. Sa ganun lang kabilis. May 1,000 ka kaagad. So basta depende sa amount na exclusive deal. Imilubas yun sa kanya. Ang laki nun, parang I think mga nasa 20,000 yata something yung lumabas na exclusive deal sa kanya nabigay. Kaya tungtuwa siya. Sabi niya, thank you sa akin. Thank you talaga kasi natulungan mo akong kumita ng malaki, ganyan. Kasi account niya yun eh. So nagkaroon siya ng parang nasa more than 2,000 Hong Kong dollars na commission dun lang sa isang, sa isang review na yun. Hanggang sa nung matapos ko, nakompleto ko yung 30, ang lumabas na ito sa kanya, sandali. Gusto ko ipakita sa inyo eh. Ang lumabas sa kanyang lahat na ito yung account niya. Nakompleto ko yan, 30 over 30. Ang kinita niya talaga, ang nasa wallet account niya na, wallet balance niya is nasa 32,362. Ang pinaka top up amount niya lahat yan guys, kasi nung nag-top up siya ng 25, and then dinagdagan niya kasi dahil ang mangyayari kasi niyan yung kailangan mas lagpas sa exclusive deal amount yung laman ng load wallet mo para ka makakontinue. Nakigets niyo na? So parang ganyan. So ganyan yung mga niya.
umabot ngayon ng nasa 30,000 yung ano niya, nasa 30,000 yung mahigit yung ano niya, tawag nito, yung laman ng load wallet niya. Ngayon, after matapos yung task ko sa kanya, ito na yung lumabas na amount sa load wallet niya, 32,362. So, kumita siya doon sa task lang na yun na 1 to 30. Sa isang task pa lang yun ha, kasi 5 ang task na gagawin mo, pero dahil nga sub-account niya daw yun at parang training lang yun sa akin, isa lang ipapagamit niya. And then, so, kumita siya ng 2,362. Doon lang sa ginawa ko na yun. Kasi 3,000 lang yung, 30,000 lang yung nasa laman ng load wallet niya eh. So, pwede niya talagang i-withdraw ka agad-agad yan. So, ang nangyari, after that, sabi niya, okay, natapos mo na. So, nagpa-thank you sa akin, nagpa-thank you. Sabi niya, you can now log out my account. Ganyan. Di nag-log out ko yung account niya. Tapos, pinalog in niya sa akin yung account ko. Nung nilagin ko yung account ko, ito yung nakita ko sa dashboard. Ito na yung nakita ko sa dashboard. Sabi ko, mayroon na siyang, yung wallet balance ko, mayroon na siyang 706 Hong Kong dollars, 0.82. So, mayroon na siyang 706, sabi ko. Pero wala pang, hindi pa ako nagsisimula kasi 0/30 pa ang task dyan. Ngayon, sabi ko, ang galing naman, may 700 na agad. Sabi niya, yan yung naging commission mo. Doon sa ginawa mong task sa sub-account ko. Yan ang sabi niya. Sabi niya gano'n. So, sa'yo na yan, commission mo yan. Nasa account ko na. Tutuwa ako. Kasi wala akong Sabi ko, talaga? Yun lang ginawa ko. Meron na kaagad ako 700. Yun lang yun. Sabi niya, yes, sabi niya gano'n. And then, na-remember niyo, kasi di ba ang rules ng platform is, ang pinaka-minimum na top-up is 500 Hong Kong dollars para ka makapag-start. So, I think na nag-gets niyo na ngayon. So, sundan niyo lang ako guys, kasi nandito pa tayo sa best part. Sinasabi ko sa inyo, nandito pa tayo sa best part ng scam na to. Nandito tayo sa best part. O di, may 700 na yung account ko. Sabi niya, pwede mo na yung i-withdraw. Sabi niya gano'n, pwede ko nang withdrawin. Okay, sabi ko, mag-withdraw na kaagad ako. Wala akong ginawa, wala akong kapital, ganyan. Sabi niya, yes, sabi niya ganyan. But, because you are about to start your task in your own account, sabi niya gano'n, kahit huwag mo na munang withdrawin yan. Kasi yan na yung gagamitin mo. Hindi sabi ko, okay din. Kasi ito daw yung gagamitin ko, which is, hindi din galing sa akin. Okay ka ako, sabi ko ganyan. Ito na. Sana nandito yung kasunod nito? Sandali nga, One moment. Wait lang. Asan na ba yun? Gusto ko ipakita sa inyo yung start talaga eh. Wala dito. Nasaan na ba yun? Gusto ko kasi ipakita kung paano ako kumita doon sa, ito, yung 1,000. Tama ba? Yes, ito. Ito, may nakita na ako, 1,000. Asan yun? 1,000. 11. Ito. Ayan, ito na. Andito na tayo. Ginamit ko yung 706 na yun, na commission ko galing doon sa sub-account niya, start ako ng tasking, 1 to 30, ganyan. Alam mo yung parang, very exciting ka kasi yun lang yung gagawin eh. Search ka lang ng hotel, search, and then submit, ganyan. Nung matapos yun, ito yung lumabas na amount sa wallet balance ko. Yung 706 na yun, naging 1,111.44. Ayan, nakita nyo naman yung 30/30 natapos ko yung task. So, yung 700 ko naging 1,111. So, magkano yung parang kinita ko dun sa capital lang na yun na so, nasa 400 something, ganon. So, 400 something. Ang ginawa ko guys, ganito. Kasi, alam mo yung excited ka eh. Ang ginawa ko, withdraw ko lahat yan. Kasi pwede mo ka agad withdraw, hindi. Kasi yun yung rules eh. In every task, after mo talaga matapos, kompleto yung task, you can withdraw all the money sa account mo. Kasama na yung commission doon. Kasi yung load wallet na yan, andyan na ngayon, pumasok na dyan yan na yung commission mo. Na-add lang yun sa kapital ng, kumbaga yung amount, kung magkano yung nasa
wallet balance mo. So, nadagdag lang siya kung 700 tapos naging 1,100 so nasa 400 something yung naging commission ko dun sa unang task lang na yun. So, ginawa ko guys, dahil sabi ko, pera talaga to. Ang ginawa ko, punta ako sa withdraw. Withdraw na. Withdraw ako. Tapos, ayan, withdraw ko talaga yung kasi pwede ka lang maka-withdraw ng tawag nito pwede mo siyang withdrawin lahat, kahit may butal. Pero ang ginawa ko, withdraw ko lang yung 1,000. 1,000. Direct na yun sa successful, submit withdrawal successfully. And then, nakakatuwa. Ang nakakatuwa na part kasi is, pagka-withdraw mo, I think, pinakamatagal na yung 2-3 minutes na pag-aantay mo. Makikita kasi, may digital wallet ako. Doon ko transfer yung withdrawal ko, yung pera na kinukuha ko dito sa platform na to. Pinakamatagal na yung parang 2-3 minutes, parang ka pang parang kang nanginginig na nag-aantay na papasok pa, parang ganyan. Talagang pumapasok siya. Kita ko talaga nandun sa pasok yung pera na yun. Sabi ko, saya, sabi kong ganyan. Wala akong kapital, ganyan. So, kaya ko sinasabi sa inyo na best part ito. Ito yung day 1. Hanggang natapos ang ginawa ko para kasi excited ka eh. So, ginawa mo diretso. Ang ginawa ko, hindi ko may 1,000 ako na kinita. Lahat-lahat, parang gano'n, nandun na sa account ko yan. Pero dahil bago ka makapag-start, kailangan asa na ba yun? Kailangan mong mag-top up ulit para ka makapag-start dun sa pangalawang task, di ba? So, kailangan ka mag-top up ulit. So, nag-top up ako. Ang tinop up ko lang is 500. So, iniwan ko yung 500. Talagang nanigurado na ako. 500 lang, hindi ko inilagay lahat. Tapos, eto na. Ayan na yung So, parang yan na yung laman ng load wallet ko. Ang nangyari, after that, kumita na naman niya ng hindi kasi hindi siya, asa na ba kasi yung ibang in-screenshot ko? Hindi kompleto ito pakita ko na lang guys para hindi na siya masyadong humaba Sa madaling sabi, from day 1 to meron pa nga akong earnings na meron pa akong daily earnings hindi ko ito. Gusto ko ipakita sa inyo yung hindi kasi kompleto ito sandali ha. Hindi sa kanya to ito na lang, yung ayan. Yung pinaka-total, yung accumulated earnings ko from tawag nito? From day 1 to, hindi nasama yung pang last nito Hindi ito pang day, parang, I think sa pagkaalala ko, itong earnings na to, yung 3,136, I think kinita ko lang to siya ng pang 3 days. Pang 3 days. Nadagdagan to kasi kumita pa ako ng parang nasa more than, I think mga nasa more than 1,000 pa yung kinita ko doon sa day 4. Sa day 4, basta lumalabas siya na 4,000 mahigit Hong Kong dollars ang naging nakinita ko from day 1 to day 1 to day 4, parang ganyan. Pagka day 5, eto na. Tapos lagi mo siyang i-update kung magkano yung naging commission mo sa task na yun, ganyan. Tapos talagang talagang natutuwa siya para sa iyo, very happy siya, ganyan. Then nakikipag-chat din yan sa akin, ganyan. Yung parang nakikipagkaibigan yung mentor ko na yun. So parang kinukuha yung loob mo. Pero kumita ako ha. Wala akong kapital guys, kasi ang ginawa ng kapital yung galing sa sub-account niya. Lumaki lang siya ng lumaki. Kasi in every task, nadadagdagan yung commission every day. Hanggang sa umabot talaga ako ng 4,100 something, parang ganun. At ang nakakatuwa na part ay, eto. Doon sa 4,000 na yon, nabili ko to. Ayan, nabili ko tong HP laptop na yun. So, parang naging, ano pa tawag doon? Naging ko siya.
naging souvenir. O, di ba? So, nabili ko to. Eto na, yung sinasabi kong, bukod sa nabili ko to, ito yung, binili ko talaga agad dito kasi, ewan ko ba, nung time kasi na yun, I mean, before nang nagkaroon ako nitong mga kita-kita na to, sinalihan ko na to, nag-ano kasi talaga ako, nagpa-plan na akong bumili ng laptop, ganyan. So, pero dahil wala pa talagang nakalaan para dito, so, hinayaan ko muna, parang ganyan. Dumating to. Kaya sabi ko, ay, mabibili ko na talaga siya kasi inaano ko na to na bilhin talaga eh. Mabibili ko na. Hindi, ang nakakaano na, nandito na tayo sa pang day 5. Pang day 5. Nagkaroon ng system time out. Parang ganon. So, na-stop ako sa day 5. Na-stop yung kitaan. Sabi ko ganyan, ay parang, kasi alam nyo guys, from day 1 to day 4, para akong alam nyo yung feeling na para kang kinikilig. Alam mo yung para kang kinikilig lagi. Kasi, alam mo yung kumikita ka, wala kang kapital, yun lang yung gagawin mo. At saka kasi, dire-diretsong ganun eh. Dire-diretsong ganun. Kaya pala din umabot ako sa 4,000 mahigit na kita kasi, isang beses, nabigyan ako ng exclusive deal. Worth parang, magkano ba yun? Worth 700 or 900. So, 900 yata. So, 10% automatic ang nakuha kong doon. Basta, nadagdag yun sa mga commission ko kasi mas malaki yun eh. Nadagdag yun. Kaya talagang umabot ako niyan sa ganyang halaga. Ngayon, pagdating ng day 5, nagka-system parang, ano ba tawag doon? Maintenance, parang ganyan. So, na-stop siya. So, parang, sabi ko ganyan, ang kita, sabi ko ganyan. Tapos alam niyo ba, habang kinukwento ko nga to sa nanay ko, ganyan. Pati siya tuntua, araw-araw, ina-update niya ako, tinatanong niya ako, magkano nakikita dyan, ganyan. Nakakatawa doon, kasi talagang inaabangan niya ako araw-araw. Manghihingi ka na naman ng balato. Yung parang kang nanalo, tapos binabalatuhan mo sila. At saka kaya ko sinasabi na best part itong first na to. Dahil, bukod sa nakabili ako nito, nabigyan ko sila. Nabigyan ko yung mga kapatid ko. As in, talagang pinamimigay ko yung kinakita ko dito. And then, doon na pang day 6 na. Kasi sabi ko, tanong na ako ng tanong sa mentor. Sabi ko, pati siya, nag-ano na din na, yung inaayos daw, ganyan. Di, ito na. Pumasok na sa day 6. Day 6, sabi niya, okay na daw, pwede na ulit mag-start, pwede ka na ulit pumunta sa platform, ganyan. Lagin mo na ulit yung account mo. Hindi na kailangan pa i-login kasi hindi naman nag-sign out eh. So, papuntahan mo lang yung link ulit, then mapupunta ka na kaagad dun sa platform na yun. So, excited ako, talagang start ako agad. Ito na yung sinasabi kong worst part. Goodness. Ito na yung sinasabi kong worst part, guys. While ginagawa ko pa lang yung unang task, di ba 1 to 30 siya, di ba? Ginagawa ko yung unang task. I think mga nagre-rate ako ng pang 12 yata ako. Kasi lalabas din naman yung number kasi masastuck ka doon. Kaya lalabas kung naka 12 over 30 ka lang or naka 15 over 30 ka pa lang, ganon. Kasi ganito, kapag may lumabas na exclusive deal, tatapatan mo yun. Parang, kung hindi sapat yung laman ng load wallet mo, magta-top up ka talaga ng panibago para matapatan mo yun at para din makuha mo yung katumbas na commission na 10% nun. Nagigets nyo ako? So, ganon. Hoy, eto na. My goodness, eto na. Pakita ko sa inyo, ha? Kaya ko nasabi na scam talaga to. At nasabi ko na ito yung worst part. Tingnan nyo, ha? Ito yung mas klaro. Asan yung mas klaro? Ito na lang. Ito yung lumabas. Nabigyan ako ng exclusive deal. Diyan sa exclusive deal na yun. Matutuwa ka nga kasi diba, mas malaki ang commission mabibigay sa'yo dyan. But the worst part is, kapag ganun kalaki yung amount ng exclusive deal, doon ka na parang, what? Parang, yung excitement mo, parang manlulumo ka.
Kasi ito yung lumabas na amount sa exclusive deal ko. Tingnan nyo yung amount niyan. 30, ewan ko kung klaro nyo. That's, ganito ko. Yan. That's 30,896. 30,896. Guys, 30,896. Ngayon, ang laman lang ng wallet, ang laman ng wallet mo, dahil ano ba tawag nito? Ay, ito pala, ang sabi dyan, ang return sa'yo is 31,081. Parang ganon. 31, ano ba to return? Hindi ko mag-gets. Ay, basta ang nangyari is 30,000 yung lumabas na exclusive deal. Ngayon, edi, ang laki sana ng commission mo sa 10%. Magkano ba yung 10% ng 30,000 is nasa 3,000, di ba? So, nasa 3,000 na higit. Plus yung mga commission mo pa dun sa iba pang mga ginawa mong ratings, ganyan. Ma-add yun. And then, yun nga, kasi mawi-withdraw mo kasi talaga siya lahat. Kahit nga yung matapos mo yung 5 tasks, pang 5 tasks, bago ka na magpa-banjing at wala ka nang gagawin kasi tapos ka na, hindi ka na pwede magpatuloy dahil kinabukasan naman na yung pwede ulit. Pwede mo talagang withdrawin lahat. As in talagang zero balance mo yung account doon. Walang maiiwan na pera mo doon sa load wallet mo, sa platform nila. Nasa account mo lahat yung pera mo. So, ang nangyari, lumabas man ito guys. Itong 30,000 na to. E di, ito na. Sabi ko, sabi kong ganyan, 30,000? Kailangan mong tapatan yan eh. Magkano lang laman ng load wallet ko? Kailangan mo kasi tapatan yan. Kailangan matapatan mo yung amount yan. Parang magta-top up ka rin ng katapat ng ganyang amount para ma-add yan sa load wallet mo. At the same time, madagdag yung 3,000 mahigit na commission. Ay, sabi ko, eto na. Scam na to. Kasi ganito. Una, wala naman akong ganung amount. Ang laki niyan eh. Saan ko kukunin yan? Wala akong ganung amount. Pangalawa, oo nga, 3,000 yung ano mo dyan. Anong kasiguraduhan ko? Napapasok lahat sa akin, ibabalik sa akin yung 30,000 na yan. Alam niyo yung to the extent guys na ang advice niya sa akin is, babalik naman yan sa'yo, kagaya ng mga previous mong makukuha mo naman ulit yan, ganyan. Sabi ko ganon, I think this is too much, sabi kong ganyan. Yung mga previous kasi okay lang kasi kaya ko hanggang 2,000 yung amount, kaya ko lang. Pero ito hindi ko na kaya to, sabi kong ganyan. Talagang parang grabe yung push niya sa akin, parang feeling ko nga nagpipigil siyang magalit kasi talagang minumotivate niya ako from the start na parang mag-continue, parang ganyan. So, kaya kahit anong amount man yung kailangan kong i-top up, magta-top up ako. Pero hindi niya alam, ang hindi niya na-anticipate sa akin is nagpaka-smart talaga ako. Nagpaka-vigilant pa rin ako. Sabi ko, alam niyo ang niya, ang pinaka parang ginawa niyang desperate niya na act na para ma-encourage ako is, sabi niya, bakit wala na bang laman ng pondo ng alamang pondo yung yung account mo, sabi niya gano'n, yung bank account mo. Sabi ko, ay wala, sabi ko ganyan, wala akong ganyang amount, sabi ganyan. Wala ka bang mga credit card, ganyan, wala akong mga credit card, pwede ko doon gamitin yun para lang matapatan ko to. Sabi ko, ay wala din, sabi ko ganyan. Sabi niya, sa bangko, sabi niya gano'n, pwede mag-loan ka sa bangko or mangutang daw ako sa friends ko. Oh my God, nasabi ko talaga yun, oh my God, kasi mangutang daw ako sa bangko. What the? Sabi kong ganyan. Kaya, alam nyo, umalis talaga ako, sabi kong ganyan. Hindi mo ako maiisahan kasi, alam mo, nandun na tayo, kumita ako ng 4,000. Sige, kumita ka naman na, sabi niya ganun. Kumita ako ng 4,000. Tapos, kunyari, kikita pa ako dito ng 3,000, di ba? Mahigit pa. I think, mga papasok ng mga kulang-kulang 4,000 kasi 3,000 yung commission ko doon sa 30,000 na yon. So, palagay na natin mga lahat-lahat ng ma-accumulate ko, pag dinediretso ko kuno yun is, nasa mga, sabihin natin mga 7,000 or 8,000. 30,000 yung itatap up ko. Anong kasiguraduhan kung babalik sa akin yun?
Sa ganito lang kami nagkakilala. Sige nga. Ano kasiguraduhan ko? Kahit pa i-minus yung 7,000 or 8,000 sa 30,000. Magkano magiging lugi ko kung sakasakali? 'Di ba? Diyan pumasok si scam. Kaya kahit scaman yan, guys, alam nyo, sila ang na-scam ko. Sila ang na-scam ko kasi hindi talaga ako hindi ako nagpadala. Kaya nga sabi ko, baka kaya talaga nangyayari sa iba na ano. Silang na-scam ko kasi talagang kumita ako eh. Wala akong kapital, wala akong kinapital, kumita ako, pero hindi ako nagpadala. Kasi, yun na yung scam dun eh. Kasi kapag binigyan ka nila ng malaking, kunyari exclusive din, malaking amount. Kasi para maano ka na, mainganyo ka na, ay, ang laki ng kita ko dito, kailangan gawin ko to ng paraan. 'Di ba? So, kailangan gawin ko ng paraan. Pero, ang hindi mo alam, yun na yung ano nila, yun na yung pinaka part ng pang-i-scam nila sa'yo. Kunyari, bibigyan ka muna lang nila ng ano na kumikita ka, okay yung okay yung system, okay yung ginagawa from the start, ganyan, kumikita ka, parang hindi mo maanuhan na ini-scam ka, pero kapag nakuha ka na talaga nila at nagpadala ka, yun. Kaya, sana kung may ma-encounter kayo guys ng mga ganito. Kasi alam ko may mga related pa to eh. Hindi lang ito yung may mga related din sila na kagaya nito. Halos din I think may mga ganun din yan eh. Kasi iiba-ibahin nila yan. At pag alam nilang mayroon ng nakaka-find out doon sa ginagawa nilang pang-i-scam na yun, iibahin naman nilang style nila yan. Pero related din halos dyan ang ano nila, ang strategy nila o mga ano nila. Kaya sana ito lang ma-advise ko lang din talaga sa mga, lalo na mga kasamahan ko dito sa Hong Kong, na sana pag nakaka-encounter ng mga ganyan, magpaka-smart kayo. Wag kayong magpadala kasi napakahirap kapag perang pinaghirapan natin na wala, di ba? Dahil lang sa kagustuhan natin yung parang kumita, ganun, tapos maglalabas ka ng pera. Wag nyo talagang gagawin yan. Kaya, I hope na itong journey ko ito or itong experience ko na to sa mga nang i-scam na to ay magbigay sa inyo ng idea, magbigay sa inyo ng idea na sana magbigay sa inyo ng hindi idea, magbigay sa inyo ng awareness na wag basta magpadala sa mga ganitong style ng pang-i-scam nitong mga kawatan na to. So yun lang. Dito sa mga marami akong mga na-receive na messages, sa mga friends ko, personal friends ko, ganyan na ay, na-scam ka, ganito, ganyan. Kaya hindi ko pa sila nire-replyan. Wala pa akong nire-reply kasi gusto ko munang ilabas to part 2. Kasi gusto ko marinig nila to. Dahil nangyari kasi to August kasi tinignan ko dito sa mga screenshots, nakita ko yung month. So August para to nangyari sa akin last year. So, ilang buwan na yung lumipas. So, may napansin ba kayo sa akin na something na parang down na down ako or something na para akong binagsakan ng langit at lupa dahil may nangyari sa akin? Hindi ba? Wala. Kasi, kahit gano'n ang nangyari sa akin, ako yung nag-benefit. Ako yung nakaganansya. Ako yung naka-scam sa kanila. O, diba? So, yun lang. Sana maging ito talaga, maging magsilbing sa inyo na magpaka-vigilant at huwag talaga magpadala. Kaya, at saka focus kayo na pag may mga na-encounter kayo mga ganito, huwag nyo silang basta patulan. Ako pinatulan ko siya pero alam ko may limit ako. At nung nalaman ko na gano'n na, ako kasi iba ako eh. Once na parang ako na yung kukuhanan mo ng pera, hindi naman tayo magkakilala or duda na kaagad ako niyan sa'yo. So, kung wala pa naman akong napala, wala pa akong perang nakuha, so, hindi kita ikugo. So, yun lang, sana maging inspirasyon ito sa iba na wag maloko or wag ma-scam, and as much as possible, talaga kayo, mag-ingat, doble ingat talaga tayo. Yun lang, thank you for watching, bye!